pwedeng gawing shake at dessert na super sweet. Pero ayon sa ating chef, bilang ulam, pwede rin daw itong maging hit. Papaya recipes naman ang ating pagdidiskitahan na siguradong patok sa hapagkainan. Ang papaya, prutas na puno raw ng sustansya. Taglay ang protina, potassium at vitamins A at C, pampaganda at pampakinis ng kutis, at ang mga buto nito pwede raw gamitin bilang substitute sa paminta. At dahil all around ang powers ng papaya, karapat-dapat na sa hapagkainan ito'y bumida. Kaya hatid ni Chef Francis ng International School for Culinary Arts and Hotel Management ang mga papaya recipe na easy to prepare at swak sa budget. Unang recipe, ang green papaya pad thai. Ang mga ingredient, itlog, toge, mani, asin at paminta, asukal, bawang, turmeric powder o luyang dilaw, patis, sibuyas, lemon, red bell pepper, tofu, hipon at ang green papaya. Pad Thai is a Thai noodle dish, but for this one, instead of using noodles, we'll be using papaya. Hiwain ng bell pepper, sibuyas, at bawang. Okay, para sa papaya, so tanggalin na natin yung seeds niya. Tsaka balatan ang papaya. So gamit yung box grater, gagamitin natin yung pinakamalaki niyang butas para dun sa pag-grate ng papaya. Next, yung tokwa or yung tofu natin, itadice lang natin. Pwede nang igisa ang sibuyas at bawang. Next, lalagyan natin ng turmeric. Idagdag ang patis. Yung sampalong ang ginawa natin, pinakulo lang natin siya and then in-strain natin. Lagyan ng kaunting asukal at buhusan ng shrimp stock o pinagpakuluan ng hipon. Yung shrimp stock natin, optional siya kung gusto natin adjust yung consistency ng sauce. Next, lalagyan na natin yung ating papaya. Huwag kalimutan ang asin at paminta. So, ngayon naman, i-prepare natin iba pang components ng ating pad thai. So, yung hipon natin, season lang natin with salt and pepper. Sandaling iprito ang hipon sa kawali. Pag pinkish na ang kulay nito, pwede nang hanguin. So, same na pan, gagawin lang natin. Sasaute natin yung ating bell peppers. Isunod ang toge at kaunting patis. And then, ihahalo natin yung una nating niluto, yung papaya. Iprito na rin ang tokwa na dagdag pampalasa sa dish. Ayan, pwede nang gawin ang plating. So, ito na ang ating green papaya pad thai. Sa halagang 100 pesos, pwede nang pagsaluhan ang green papaya pad thai ng 3 tao. Ang susunod nating recipe ay napakadaling gawin. Ang tawag sa kanya ay stir-fried green papaya. Bukod sa green papaya, kailangan lang ng bawang, sibuyas, curry powder, turmeric powder, sesame seeds, mantika at sili. Hiwain ang green papaya, sibuyas, bawang at sili. So, una natin gagawin ngayon is meron tayong water. Lalagyan natin siya ng salt. And then, ilalagay natin yung ating papaya. So, pakukulaan natin siya para yung papaya from the start pa lang may lasa na. So, yung papaya natin, pag halfway na siyang luto, pwede na natin siyang hanguin dun sa water. Sa isang kawaling walang mantika, i-toast naman ang sesame seeds at isang tabi. Onion. Igisa na ang sibuyas at bawang. Turmeric. Idagdag ang turmeric powder, napakulo ang papaya, kaunting curry powder, asin, paminta at sili. Budbura ng toasted sesame seeds for extra flavor. Ready na ang stir-fried green papaya na mapagsasaluhan ng 3 tao sa halagang 60 pesos lang. Ang susunod nating recipe ay Pinoy na Pinoy. Ang tawag sa kanya ay
adobong papaya. Muling hiwain ang papaya, bawang at sibuyas. So, para sa ating adobo, so una gagawa muna tayo ng ating adobo sauce. So, toyo, Isunod ang suka at papaya. Ilagay sa kawali at dagdagan ng bawang at sibuyas. Hintayin itong kumulo. ready na ang ating adobong papaya. Kain na! Good for 4 na ang masarap na adobong papaya sa halagang 80 pesos lang. Walang kaduda-duda na ang mga papaya recipe na to hindi lang masustansya, kundi abot kaya rin. Pero bibida rin kaya sa panlasa ng ating mga kapuso? Practical na healthy pa kasi vegetable eh. Harap. Salamat sa mga papaya recipe na to. Nagiging mas masarap, bongga at masustansya ang ating kainan. Kaya para sa amin, sa lasa at presyo ang papaya, pasado